Isa ito sa mga dahilan kung bakit halos 2 linggo akong walang upload ng mga video. Magmula kasi noong nagtrabaho ako dito sa Saudi Arabia, 2 beses ako magkasakit sa loob ng 1 taon. Una, pagka magtataglamig na. Pangalawa, pagka magtatag-init na. Marahil ay marami na naman magsasabi sa mga viewers ko na mamamatay na nga, magbablog pa. Well, hindi naman po severe yung sakit ko ngayon. Flu lang po ito. Sa totoo nga lang po ay hanggang ngayon ay hindi pa po maganda yung boses ko kasi meron pa po akong sipon. At kagaya po ng sabi ko, 2 beses po ako magkasakit dito sa loob ng 1 taon at normal lang po ito. Sa katunayan po, sa lahat po ng mga hospital dito, meron pong mga anti-flu na ini-inject dito. Kaso nga lang, hindi ako nagpapa-inject nun kasi baka makasanayan ng katawan ko. At ang purpose po ng video na ito ay hindi para kaawaan nyo kaming mga OFW. Sa halip ay para maging aware kayo kung paano ba namin ginagamot yung mga sarili namin dito pagka nagkakasakit kami dito sa abroad despite of being alone. Grabe po yung lagnat ko ngayon tapos nilalamig pa ako. As in. Pero at sa mga oras na nga ito ay paakyat na ako ng bahay. Sumaglit lang kasi ako doon sa Bacala para bumili ng mga kakailanganin ko. Mga bagay na kailangan kong kainin para magkaroon ako ng lakas. Meron din po kaming tagline ng mga OFW. Bawal magkasakit dito. Kasi pagka nagkasakit ka dito, kahit yung simpleng lugaw na kakainin mo, kailangan mong lutuin. Wala kang inaasahan na kahit sino man. Kasi dito kanya-kanya ang lahat. Maswerte ka pagka meron kang kasamang bibilhan ka ng gamot or ipagluluto ka sa oras na may sakit ka. Actually sa case ko, sanay na ako sa ganitong situation. Alam ko na din kung paano kalkulahin yung katawan ko kung kailangan ko na bang pumunta ng hospital o hindi pa. At alam ko na din kung paano ko gagamutin yung sarili ko. Hindi naman problema yung pagpunta ng hospital dito kasi wala ka naman babayaran kahit piso. May health insurance naman dito ang lahat ng OFW kaya walang babayaran sa anumang sakit dito pagka nagpunta ka ng hospital. But since flu lang naman ito, ine-expect ko na 1 to 3 days lang magaling na ako. At ito yung sinasabi ko na alam ko kung paano ko gagamutin yung sarili ko pagka may sakit ako. Unang-una ay magluluto ako ng lugaw ngayon. At hindi na rin ako nagpalit ng damit kasi nga nilalamig ako ngayon. Obviously, pagka may sakit tayo, wala tayong panlasa. Pero ganun pa man, kailangan mong kumain. Kahit wala kang ganang kumain, kailangan mong kumain. Nung panahong nasa Pilipinas pa ako, pagka nagkakasakit ako doon kay mama, malamang 1 o 2 araw, nag-iinarte pa ako dahil hindi pa ako kakain. Pero pagka nandito ka na sa abroad, mararamdaman mo pala na para magkakasakit ka na, magmukbang ka na ng gamot. Huy, baka isam yan. Hindi joke lang, baka ma-overdose ka naman. What I mean to say is, mararamdaman mo pala na magkakasakit ka na, uminom ka na agad ng gamot at kumain ka na ng marami. At dahil hindi naman natin maiwasan na magkasakit dahil nature na ng katawan natin yun, kailangan natin maging kabisado yung katawan natin. At para matansa ko na hindi pa naman grabe yung sakit ko, kinukumpara ko yung sakit ko ngayon at saka yung sakit ko nung nakaraan. Pagka naikumpara mo na mas malala nga yung sakit mo ngayon kaysa noong nakaraan, baka kailangan mo nga talagang pumunta ng hospital. Pero para sa akin, ayos pa naman ako at malaking abala din kasi yung pagpunta ng hospital. Kaya ang pinakamainam kong gawin ay i-observe ko na lang muna yung sarili ko. At ganito naman yung pag-o-observe sa sarili. Lagi-lagi nating tatandaan na ang normal na lagnat ay 1 to 3 days lang yan. Kapag lumagpas pa ng 1, 2 o 3 araw ang iyong lagnat kahit na umiinom ka naman ng paracetamol, ibig sabihin ay kailangan mo nang pumunta ng hospital kasi baka meron ng infection sa loob ng katawan mo. Ibig sabihin ay kailangan mo nang mag-take ng antibiotic. Pero take note, ang antibiotic ay hindi pwedeng i-take yan nang walang prescription ng doktor. Unang-una, wala kang mabibili na antibiotic sa mga pharmacies kung wala kang prescription galing sa doktor. Kaya wala kang choice kung hindi pumunta ng hospital. Anyway, nawala na ako sa aking video. So kumakain na nga pala ako ng lugaw ngayon, ano? Habang kumakain ako actually, hindi ko malasahan yung aking pagkain kasi yung sipon ko tumutulo. But since this is the only way para makagain ako ng lakas, so kailangan kong kumain. Kailangan kong ipilit sa akin sarili to. Actually, habang kumakain ako ay parang gustong malaglag ng mga luha ko. Naiisip ko kasi na, grabe kawawa naman ako. Alam mo yung feelings na parang naaawa ka sa sarili mo dahil wala kang choice na mag-inarte. Kahit hindi mo malasahan yung pagkain mo, wala kang choice kung di kainin yun kasi para magkaroon ka lang ng lakas. Kasi kinabukasan, may trabaho ka na naman. Alam mo yung feeling na wala kang malingunan na mahihingan mo ng tulong. Tapos wala kang matakbuhan. Tapos bawal kang maging mahina, Diyos ko. Bawal ka rin tumawag sa nanay mo o sa di kaya sa mga kapatid mo kasi baka mag-alala sila na may sakit ka. Tapos ang layo-layo mo, baka sila naman yung magkasakit sa pag-aalala sa'yo. Baka kasi madoble pang problema mo kasi pagka sila nagkasakit, magpapadala ka na naman ng pera pang hospital nila. Pag
pag dito ka sa abroad, talagang sasarilihin mo talaga lahat. Bawal mong pag-alalahin yung mga magulang mo sa Pilipinas kasi pagka sila nag-alala, nagkakasakit sila. Tapos problema mo yun. Bawal maging mahina dito. Bawal mong ipakita yung weakness mo. Kaya naman ako, isang damakmak talaga yung mga gamot ko dito sa bahay. Yung iba dito galing pang Pilipinas. Kaya kayo mga bade, kung meron kayong mga kaanak na nasa abroad, tapos nakikita nyo sila na happy sila sa mga post nila sa Facebook, kumakain sila sa magagarang restaurant, magaganda yung mga damit nila, ibigay nyo na sa kanila yun. Kasi deserve nila yun. Sobrang pinaghirapan nila yung mga bagay na yun. Dugo at pawis nila yung puhunan nila doon sa mga bagay na yun. And take note, hindi nila madalas gawin yun. Maswerte nang maituturin kung makakalabas sila ng isang beses sa isang buwan. Lalo na mga badi yung mga OFW na, yung mga domestic helper. Sobrang hirap ng mga trabaho ng mga yun. Wala silang day off madalas. Tapos halos 24 silang inuutusan ng mga amo nila. Balik naman ako dito sa aking video, no? Pinapababa ko yung aking lagnat. Isa ito sa pinaka-effective na paraan para bumaba yung lagnat natin. Kumuha ng towel at lagyan ito ng malamig na tubig. Kung meron kayong yelo, mas maganda pagka yelo. Pero sa akin wala kaming yelo, kaya malamig na tubig na lang yung nilagay ko. Ipunas ito sa lahat ng kasingit-singitan ng iyong katawan. Nakakapaso yung lamig neto dahil may lagnat ka pero kailangan mong tiisin. Tapos mag-set ka ng alarm ng every 4 hours. Kasi kailangan mong uminom ng paracetamol kada 4 na oras. Believe me, pagka ginawa mo ito kung walang infection sa loob ng katawan mo, sa loob lamang ng 8 oras ay gagaling ka na. Kagaya sa akin, nilamig lang ako ng bahagya nung gabi pero kinaumagahan wala na akong lagnat at hindi na rin ako nilalamig pero may sipon ako at mayroon pa rin akong ubo. Ngayon ay dahil mag-isa lang din naman ako, kahit gusto ko pang humilata sa kama ko dahil nga may sakit ako, hindi pwede kasi kailangan ko pa naman maglaba. Kung hindi, wala akong susuotin. Ganito ang buhay namin dito sa abroad. Hindi nalalayo sa buhay dyan sa Pilipinas. Ang kaibahan nga lang, nandito yung pera. Pera na kayang buhayin yung mga pamilya namin. At nandito yung pag-asa namin na one day, maiaangat namin yung buhay ng aming mga pamilya. Kaya lang ay wala dito yung tunay na saya. Dahil ang totoong kaligayahan ay yung nasa piling ng iyong mga mahal sa buhay. Kaya sa susunod na makita ninyo yung kamag-anak ninyo na OFW, yakapin ninyo. Magpasalamat kayo at hayaan yung maramdaman nila na na-appreciate nyo lahat ng mga tulong niya para sa inyo. Dahil sa totoo lang kami mga OFW, hindi na kami naghahangad ng kapalit sa lahat ng naitulong namin. Magandang balita mga kabayan. Alam niyo bang pwede na tayong maging certified caregiver dito sa bansang Saudi Arabia? Dahil magbubukas na ang Doctor Care Training Center dito sa Dammam City, Eastern Region at saka sa Jeddah. Sa loob lang ng 2 buwang pag-aaral sa National Caregiver Course, once a week class from 10 a.m. to 6 p.m. ay magiging certified caregiver ka na. Kailan ba magsisimula ang klase? Of course, ngayong April 2024. Kabayan, ano-ano naman ang mga requirements? Ito naman po ang mga requirements. Ikama, copy of your passport, and 2x2 ID picture. With a minimum of 200 Saudi Riyals down payment ay pwede ka na mag-register at libre pa ang uniform. Kabayan, paano naman magpa-register sa Doctor Care Training Center? Madali lang yan. Ilalagay ko sa comment section yung link para doon na kayo mismo magpapa-register. Ang class schedule para sa Riyadh ay pwede nyo piliin ang weekdays o di kaya weekend. Para naman sa Dammam at sa Jeddah ay tuwing Biyernes lamang po. Kabayan, magkano naman ang kabuuhang babayaran para sa tuition fee? Sa halagang 2,900 Saudi Riyals lamang ay fully paid na ang iyong 2 buwang pag-aaral sa Doctor Care Training Center. At pag ginamit mo naman ang aking code name na Hisham ay magkakaroon ka ng 100 Saudi Riyals discount. Include na dito ang BLS training, graduation fee, modules, uniforms, at training ID. At pati na rin yung free hospital OJT. At para naman po sa mga karagdagang detalye, maaari po kayong bumisita sa Facebook page ng Dr. Care o di kaya makipag-ugnayan lang po kayo kay Nonoy Kevin. O paano ba yan? See you there!